Hello po sa inyo. I hope you are doing well po. And this is your daily gabay. And as ang bawat zodiac sign po ay meron kanya-kanyang reading. So pakihanap na lang po ng zodiac sign ninyo sa timestamps po below the video para makapag-shortcut na kayo at diretso na kayo sa reading ng sign ninyo. Thank you po. Hello Aries, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo dito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung nakaresonate kayo. So, yung first message po ninyo is transform. So, sabi dito, emerge with beauty and grace from your cocoon. So, feeling ko, yung pagbabagong ito po ay related sa inyong personal level. This is a personal transformation that is going to happen. So probably your focus right now is to empower yourself, no? Maaring merong mga personal development, no? Yung pagpo-focusan ninyo sa ngayon, skills development, mga ganon. And ready na kayo siguro sa ngayon to give time para to reinvent yourself, no? Kaya good luck po sa inyo. There is also journey dito, so maybe you are also going to expand siguro your studies, your learnings. Siguro you're also going to expand your horizon. Pwedeng pupunta kayo sa iba't ibang lugar, magta-travel kayo, pwedeng within the country or overseas, no? Depende sa inyong sitwasyon. You also have the night. Find comfort in the night where the world switches off and the stars burn bright. Ayan. So, parang this is an invitation para sa iyo, no? Nai-enjoy ninyo yung gabi. I-enjoy ninyo yung oras na after a long day of work, no? Parang ito naman yung time ninyo para kayo ay magpahinga. Ito naman yung time ninyo para na i-savor din ninyo, no? Yung few moments before kayo na talagang matulog na, 'di ba? So i-enjoy ninyo ito. Okay? Hindi kasi ang iba sa atin siguro matutulog na lang, nagtatrabaho pa. Matutulog na lang, nagla-laptop pa rin or nasa desktop pa rin, trabaho pa rin, no? Trabaho pa rin sa opisina ang ginagawa. Kaya anuhin naman ninyo yan, i-savor naman ninyo yung pagkakataon na yan, just before you go to bed, no? Bago kayo matulog, talagang magpahinga na kayo. Yung bang maghilay-nilay, magmuni-muni, yung ganun ba, no? So, what else? We have the Five of Swords. So, siguro, ang iba din sa inyo rito, baka nagkaroon kayo ng conflict with someone. Baka merong naging kadiskusyon, merong naging kaaway, merong naging hindi pagkakaintindihan with another person, no? So po pwedeng merong ganong ganap ang iba sa inyo rito. But don't worry because this is 5, no? And 5 resonates with change. Po pwedeng kailangan lang ninyo na mag-step back kayo sa sitwasyon na to for quite some time at bumawi na lang kayo, bumalik na lang kayo sa sitwasyon na yan when kumbaga nakalman nyo na yung sarili ninyo. Kasi sometimes, kailangan lang natin na umatras muna. Mag-step back muna tayo sa kung ano man ang ating kung ano man yan, kunyari, yung pag-aaway na yan, or mayroon kayong naging kadiskusyon, diba? Lumayo muna kayo dyan. Pahupain ang galit, pahupain ang tensyon, diba? And then get back to it, diba? Para kung handa na kayong makapag-ayos or na-figure out nyo na what are the things that you need to do para maayos ang sitwasyon. Okay? So, it's just needs time. We have 3 of swords. Ayan. So, po pwedeng nasaktan kayo. Po pwedeng yung sitwasyon na to is hindi na to bago. No? Maaaring nakalipas na to, nakaraan na to. Medyo may katagalan na siguro yan. Pero ngayon, no, parang
naaano pa kayo, na naaalala nyo pa ito, no? Or baka merong nakapag-remind sa inyo dito because maybe you have seen that person na nakapagdulot ng sama ng loob sa'yo, yung nakaalitan mo, nakagalit mo, pwedeng gano'n, no? So, pwedeng nagtagal na yung sitwasyon na to at ngayon muli, baka bumabalik na naman ito sa diwa mo, bumabalik na naman ito sa dibdib mo, sa pakiramdam mo because siguro nakita mo na naman ng taong ito, because siguro na meron na namang nakapagkwento sa iyo siguro, no, about kung ano man ang naging issues ninyo in the past, kaya ito bumalik na naman sa isip ninyo. So we have the moon energy. Pay attention to your intuition. Listen to what your intuition is telling you. Okay? Kasi gabayan, no? Divine guidance yan para sa'yo. So, make sure na papakinggan ninyo kung ano ang bulong ng iyong intuition so that you will be guided accordingly. So that mapakinggan mo kung ano yung bulong sa iyo ng iyong intuition to guide you on how you're going to navigate, no, your current circumstances sa buhay mo. Kasi baka ang iba sa inyo rito nagkakaroon ng anxiety, nagkakaroon ng delusion, or pwede rin, no, na ngayon ninyo malilinawan or ngayon ka magkakaroon ng linaw sa isip ninyo of the things, no, na siguro matagal na ninyong pinaniniwalaan. At baka ngayon madiskubre ninyo na mali pala yung paniniwala ninyo, mali pala yung mga bagay na sa isip ninyo pinaniwalaan ninyo for the longest time. Baka ngayon ninyo madidiskubre na all this time, 'di ba? Mali pala, no? Or hindi totoo yung pinaniwalaan ninyo. So, good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Taurus, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kumusta kayo? Sana ba'y nasa mabuti kayong kalagayan? Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo dito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung nakaresonate kayo. Thank you. So, merong change. Sabi dito, falling leaves do not signify the end, but the beginning of a fruitful season. So, merong pagbabago na magaganap sa buhay ninyo sa ngayon. At yung pagbabagong ito, this is something na parang this is the end of an era for some things sa buhay ninyo or some areas sa buhay ninyo. Kasi ano na to merong pagtatapos or merong pagtatanggal ng kung ano man ang mga not necessary, no, na maging parte pa ng buhay ninyo. So, feeling ko meron dito mga cutting cords, no, between you and whatever is kung ano ang nakaraan. Alright? So, kung ano na yung mga mga bagay na parte pa ng inyong nakaraan. Maaari ngayon, totally you're going to remove that out of your life. So, of course, meron pagbabago. Kasi kapag may ending, may beginning, hindi ba? Kung meron kayong may mga lumang energies, no, you're going to replace that with new energies. Kindness, and so siguro ngayon, you're going to express, no, your compassion, you're going to do kind deeds towards other people, yung ganon, no? Pagpatuloy ninyo yan. And may mga surprises, you know, may mga sorpresa na maaaring dumating sa buhay ninyo. May mga surprising na mga bagay, pangyayari sa buhay ninyo sa ngayon na maaaring hindi ninyo inaasahan na mangyari, pero yan ay maaaring mangyari. Mga bagay na hindi ninyo sukat akalain that might happen, no, sa ngayon. So, tignan natin kung ano pa ang mga mensahe para sa iyo.
We have death energy. And so there is a change talaga, no? Kasi si death energy is a major transformation. This is the end of an era. Tulad na sinabi ko kanina, ito na yung pagtatapos ng mga bagay o yugto sa buhay ninyo na sa tingin ninyo it's no longer necessary to keep in your life. It's no longer necessary to continue on, no, with your life with it. No? Kaya ito, merong malaking pagbabago. So, decision mo to. No? This is your decision. This is what you want sa buhay ninyo. No? Na matanggal na kahit anuman ang mga old energies, old patterns, yung mga ganon. So, also, this is, pwedeng iba-iba. Ito na parte ng buhay ninyo na magkakaroon ng pagbabago. Pwedeng pagbabago ito sa personal life, pwedeng pagbabago ito sa trabaho, career, negosyo, relationship. It could be in any area of life. No? Pwedeng belief system, pwedeng pag-uugali. So, depende yan sa inyong sitwasyon. Justice, you're getting what you deserve. Ang maganda rito, kung ano man siguro itong mga surpresang paparating, baka ito yun, na hindi ninyo inaasahan na ito ay mangyayari na. But this is what you deserve, kaya ayan, mangyayari na talaga siya. So, yung justice na to, pinaglalaban ninyo, hinahanap ninyo, this is what you've been working on because you deserve this. So, the universe is not going to hesitate to give it to you. I-award na niya sa'yo kung ano man ang para sa'yo. So, that's really good. At saka, this is also the period na baka may babalik nyo na yung balanse sa buhay ninyo. So, baka kung ang hustisya na ito, yung justice na itong paparating sa'yo, maaaring ito yung magbubukas ng pinto para maisaayos mo na din ang lahat-lahat. We have happy family. Wow, mapakaganda. This is domestic bliss, domestic happiness, harmony, love, will be yours, no? Sa bawat isa sa inyong pamilya, you will be contented, satisfied, fulfilled, no? Sa ngayon. So, this is really a beautiful energy kasi mararanasan nyo na dito yung sarap ng pakiramdam, no, ng pagkakaroon ng pamilya. You will have a very happy and supportive people around you. Pwede rin na meron dito mga celebrations na gagawin kayo as a family. Possible din na meron ditong mga reunion, yung mga ganun ba. Kaya this is an exciting period sa buhay ninyo. No? Have fun. Good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello Gemini, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo dito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung nakaresonate kayo. Your first message po, light, look to the space between the trees for answers. Feeling ko yung ito, Gemini, this is about the silver lining, no, ng inyong mga sitwasyon. Kasi sa lahat ng difficult situation sa buhay natin, there is always a silver lining to it. No, let's always remember na laging merong silver lining sa mga kahit sa mga problematic situations natin, no? So look into that. Hanapin ninyo kung ano man yung positibong aspeto ng inyong sitwasyon, no? At yun ang pwede ninyong paghugutan ng solusyon, paghugutan ng inspirasyon para mahanap ninyo yung solusyon sa inyong mga problema. You also have friends. The most unlikely friendships can form like variegated lesions on hard rock. They create a tight bond, no? Ito yung mga hindi common na way ng pagkakaroon ng kaibigan or pagkakilala mo sa isang kaibigan, no?
Maaring may mga pagkakataon na gano'n ang mangyayari sa inyo sa ngayon na, alam mo yun, you will be meeting new people na eventually magiging ka-close friend mo. Pero hindi kayo nagsimula sa isang magandang pagkikita or pagkilala. No? Ito yung parang you started on the wrong foot. Kumbaga, no, siguro hindi maganda ang encounter ninyo sa una, maaring nagkaaway, nagkagalit, nagsupladahan or whatsoever, tapos eventually kayo pala ang magiging best friend. Diba? May mga ganon, no? So, maaaring sa ngayon, ganon na magiging sitwasyon ninyo. And your next message is humility. Flowers are unaware of each other's beauty, they bloom regardless. No? So, napakaganda nito. So, maybe you are going to be, displaying your humility sa ngayon, no, Gemini? Ito yung mga pagkakataon na talagang mamamayani sa puso ninyo pa rin yung pagmamahal. And because when there is love, diba, merong respeto, merong konsiderasyon, diba? So, maaaring yun na magaganap, no, for some of you. You're going to be displaying your humble heart, no, sa kung ano man ang situation na pwedeng kaharapin ninyo sa ngayon. So, what else? We have Queen of Wands. Ayan. So, si Queen of Wands, this is really beautiful. Kasi, ano kayo nito? If you're going to embody the energy of Queen of Wands sa ngayon. So, kumbaga, walang makakapigil sa'yo, no? Sa kung ano man yung mga binabalak ninyong gawin sa ngayon, ano yung mga ine-envision ninyo for yourself that you want to achieve or that you want to do, gagawin mo ang lahat dito para ma-achieve mo to. Gagawin mo ang lahat para makamit mo, no, ang mga bagay na ito. At you are going to be confident, you're going to be determined, your eye will be on the prize, magiging determinado ka sa kung ano yung gusto mong marating at yun, no, mapagtatagumpayan mo to or talagang sisikapin mong pagtagumpayan ito. So, what else? We have 8 of Wands. And so, good news, no? May mga parating na magagandang balita. Merong mga paparating na opportunity sa inyo. Maraming iba't ibang oportunidad pwedeng dadating, no? And that you need to be ready for anything. Kasi yung 8 of Wands energy is a fast-moving energy. So, baka may mga oportunidad dito na dadating that might require you to take action right away, no? May mga opportunity dito that may come at yan ay kailangan mo na pagtuunan ng pansin agad-agad, no? Yung mga ganun ba. Kaya this is an exciting period, no, in your life. Travel is also very imminent for some of you rito, Gemini. Kaya kailangan din na yung mga documents in your travel documents must be ready as well, no, most of the time, para pag may mga biglaang pagbabiyahe, may mga biglaang kailangan kayong puntahan or kailangan gawin, then it's ready for you. Okay? So, what else? We have 10 of Pentacles. Ayan. So, this is about wealth. So meron ditong financial gain na dadating for sure. Merong perang dadating sa inyo rito, and that could come from different sources, depende sa inyong sitwasyon. But ang perang ito, no, maaaring that will be more than enough para sa sarili mo. Kaya pwedeng ito na yung pagkakataon mo din na makapag-lay ka ng solid foundation doon sa inyong financial future, no? Yung inyong financial stability and security for the long term. Also, maaring ito, kumbaga, malalagyan mo na siya ng pondo because of this financial gain na dadating. So, good luck sa'yo. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Cancer, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo?
Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo dito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung nakaresonate kayo. Sabi dito sa unang mensahe ninyo, grounded. Keep to your roots and stand taller than the trees. Okay? So, you need to keep grounded, no? Maaari ng iba sa inyo dito may tendency na maaligaga ngayon, may tendency kayo na maging ang tawag dito, distracted kayo, no? Maybe you are always tired, maybe marami kayong ginagawa lagi, no? At hindi hindi na ninyo naaasikaso yung sarili ninyo. Kaya you're being invited here to be grounded, all right? Mas maganda ang pakiramdam kasi when you are grounded, mas maganda ang pakiramdam when you are when you focus on the things, no, that you need to focus on. Kaya ito yung panawagan sa inyo, all right? Give yourself time to meditate, no, mag-prayer mode, mag-introspection and reflection. Kasi kailangan natin ng balanse, no? Makakatulong 'yon para maibalik ninyo yung sarili ninyo sa focus, all right? So, your next message is idle hours. Take some time out to lie on the emerald grass. Ayan. So, kasi baka wala na talaga kayong panahon na na magnilay-nilay, wala na kayong panahon para kayo ay mag-unwind, wala na siguro kayong panahon para kayo ay mag-chill man lang, no? Kaya ito ang invitation sa inyo. Take some time out and lie on the emerald grass. Kasi, kunyari, if you're going to spend time with nature, that is very therapeutic, very healing. So, malaki ang may tutulong nito para sa inyong well-being, no? Lalo na sa isip, no? Sa mental health ninyo. Malaki ang naitutulong ng nature, no? Para tayo nakakapag-relax ng isip. And we also have caution, tread softly so as not to disturb the woodland floor. You need to take caution as well sa mga lalo na sa mga pagdedesisyon na gagawin ninyo. Maybe there is an important decision that you need to make sa ngayon at kailangan ninyo itong pag-isipan mabuti. Maybe you need to give yourself time na mapag-isipan ito mabuti at matignan yung heart ng inyong situation para hindi kayo magdedesisyon ng basta-basta, no? Yung ganon. Kaya good luck sa'yo. So, tignan natin kung ano ba yung mga mensahe ninyo for today. Maging maingat kayo, kumbaga, no, sa inyong mga desisyon na gagawin para hindi ninyo ito pagsisihan. So, what else? Ayan, nagpaiwan na. We have Page of Wands. So, mayroong mga bagong balita, no? May mga bagong balita, bagong impormasyon na dadating dito. Inspiration. This could be also opportunities na lalapit sa inyo sa ngayon na maaaring yun ang pumukaw ng isip ninyo, pumukaw ng damdamin ninyo. Okay? There could be mga balitang dadating dito, tips, pwedeng ganon, of opportunities that may also siguro invite you to explore these new opportunities, explore new people, new things, new situations, no? Kasi ano ka rito kumbaga magigisingin nito ng mga balitang ito yung damdamin ninyo, yung passion ninyo, So, what else? We have justice. You are getting what you deserve. Cancer, kung anong para sa'yo, kung ano yung pinaglalaban mo, yan ay makukuha mo. Marireceive mo yan kung ano man itong ipinaglalaban mo sa ngayon, no? Whatever that is, it's going to be a win para sa'yo kasi makukuha mo ito. Alright? At maganda kasi magiging simula na ito ng pagbabago ng inyong sitwasyon. Simula na to ng pagiging yung bang kalmado. Magkakaroon ka na rin dito ng peace of mind, so that's good.
What else? We have Three of Cups. So this could be something that you're going to celebrate, no? Yung justice na makukuha mo, maaaring ito na yung isi-celebrate ninyo, no? So this could be what you are expecting talaga na mangyari. Makukuha mo na yung hustisya, makukuha mo kung ano man ang pinaglalaban ninyo rito, and hindi kayo magpapatumpik-tumpik pa. You are really going to celebrate that. Possible din na ang iba sa inyo baka merong isi-celebrate na milestone sa buhay, or po pwedeng meron kayong mga achievements and accomplishments na inyong makakamit din sa ngayon, kaya yun ang isa-celebrate ninyo. O pwedeng meron din dito mga okasyon, birthdays, mga ganon, anniversary, na isa-celebrate kayo, or mga kapamilya or kaibigan ninyo na maaaring kayo ay may imbitahan dito. No? Pwede rin na may mga kasalan dyan na pwedeng dadaluhan kayo. So, good luck. Thank you for watching Love and Light. Namaste. Hello, Leo, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung nakaresonate kayo. Thank you. So, first message ninyo is flow. Sabi dito, go with the flow as water trickles down a stream, so do not hurry. Okay? Huwag kayong magmamadali. Huwag ninyong i-insist na kung ano yung mga gusto ninyong i-insist dito. You'd rather go with the flow. You'd rather follow the direction of the flow, no? Na kung saan kayo ginagabay ng universe. Kasi mas maganda, mas mapapansin ninyo na kapag kayo sumusunod sa agos ng buhay, mas magiging magaan ang journey ninyo. Mas magiging maganda ang resulta, no, na may expect ninyo rito when you are going with the flow. Alright? Kaya, ayun, sumunod na lang kayo sa agos ng buhay. Rather than kontrahin ninyo ito, or rather than ipagpilitan kung ano ang gusto ninyo. Okay? So, we have time. Embrace in the dewdrops of life before they disappear with the morning sun. Okay? So, yun. Take advantage of that opportunity. Take advantage of the time na binigay sa inyo ng universe dito. Huwag ninyong sayangan ang bawat minuto, bawat segundo na meron kayo, no? Dahil hindi na yan babalik. Every moment, no, na meron tayo na dapat ay sinesavor natin, dapat in-experience natin, that's not going to come back. That's not going to unfold the same way, no? It unfolds right now. Pwede pang maulit yan, pero hindi eksakto sa kung ano, papaano yan nag-unfold sa ngayon. Kaya, take advantage of every opportunity na meron kayo para ma-savor ninyo or ma-experience ninyo ang mga bagay na yan. Let go, enjoy the pulsing light of the firefly, but don't hold on too tight. So, panahon na para mag-release kayo, no? Release anything and everything. Let go anything and everything that doesn't serve your highest good anymore. Panahon na para i-let go mo yan. Panahon na para alisin mo na yan sa buhay mo. Okay? Huwag mo nang i-keep, no? Huwag mo nang i-keep ang hindi na necessary. Huwag mo nang i-keep sa buhay mo kung alam mo naman na hindi na to magandang epekto nito. Kasi when you are releasing something out of your life, lalo-lalo na itong mga bagay or sitwasyon or tao na hindi naman na makakabuti para sa iyo. No? When you are releasing that, mas makakaasa ka na mas magiging maganda ang magiging sitwasyon mo. Mas magiging maganda yung pagkakataon na ibibigay mo sa sarili mo para mag-welcome ka ng mga bago at positibo, mga pangyayari, bagay or tao sa buhay ninyo. So, we have 3 of Wands. This is good fortune energy. Kaya, makakaasa ka na siswertehin ka sa ngayon. Kung meron kayong mga bagay na gustong i-explore sa ngayon, gustong i-expand, may mga bagay na gusto kayong simulan sa ngayon, no? Mga bagong ganap, mga bagong chapter sa buhay mo na gusto mong simulan sa ngayon, you can expect, no, that there is a good result, no, that will be coming
sa inyo, no? Out of that pagsisipag na gagawin ninyo. Alright? At meron din ditong travel, no, Leo. So, siguro ang iba sa inyo is going to travel. Po pwedeng international travel ito no, na napipick up ko dito. Kaya po pwedeng may oportunidad kayo para mag-abroad siguro, yung ganon. We have the star. Wow, this is a new beginning energy, Leo. At maaaring magsisimula kayo ng bagong ganap sa buhay, bagong yugto sa buhay ninyo. And this is something new, something fresh, no? That's going to unfold dito kasi galing kayo dito sa tagumpay, no? You are coming from a success, no, sa buhay ninyo dito, Leo. And meron kayong mga siguro mahirap na pinagdaanan in your life dito, but yun nga, you are going to succeed, no, sa ngayon. Kaya good luck din sa inyo. At saka Leo, you're also going to siguro enjoy, or you're going to be very happy because you are also going to get what you want. Kasi this is also a wish fulfillment energy. Kaya po pwede na you are going to to be fulfilled, or you are going to receive kung ano man yung ano ninyo sa ngayon. Kung ano man yung mga wishes ninyo, no, that the universe thinks na yun ang makakabuti para sa inyo, then maaaring matanggap mo din yan sa ngayon. Kaya napakaganda. Final message ninyo is 10 of Pentacles. Napakaganda, no, ng mga messages ninyo sa ngayon. This is wealth, no? So, merong financial gain dito na dadating. You will be you will have that opportunity ngayon to build your financial future. Makakapagsimula ka ng makapag-ipon, makakapagsimula ka ng mag-save ng pera sa ngayon, pwedeng ngayon magsimula ka ng i-establish ang inyong financial security and stability. Kaya napakaganda. Pwedeng meron ditong mana din, no, na makukuha kayo, or merong mga pag-uusap about mana sa ngayon. Good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Virgo, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot, at kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung nakaresonate kayo. Thank you. So, merong mga uncertainties dito, no, na maaaring pinagdadaanan ninyo recently, but now wala kayong dapat na ipag-alala because those uncertainties will be lifted na, no? Magkakaroon na dito ng linaw ang lahat, at maaaring yan ay masosolve mo na, whatever that uncertainty is, magkakaroon na kayo ng solution for that, no? Kaya good luck and congrats. Journey, may travel, no, si Virgo. Maybe you are going somewhere, maybe you are going to a place, or ano pa man ito, na may biyahe kayong pupuntahan. Kaya saan man kayo papunta, mag-iingat kayo lagi. Retreat, spoil yourself in the morning mist. Breathe in nature's sweet scents. Okay? So, maaaring sa ngayon, kailangan mo na magpahinga muna. Step back from what is making you busy. Now is the perfect time siguro para kayo ay mag-focus on yourself. Go deep within you, 'di ba? Pakinggan mo yung sarili mo, listen to your soul, 'di ba? Para nang sa gayon, no, makahinga naman, no, lahat ng cells ng katawan mo, at makapag-relax ka. Okay? So maybe that's what you need to do right now. Baka meron din kasing, baka naguguluhan kayo, may mga sitwasyon dito in your life na medyo naguguluhan kayo. Kaya it's also about time for you to give yourself time, no, na makapahinga man lang. Alright? So, tignan natin kung ano pang mga mensahe ninyo. We have Ace of Swords. Ace is a new beginning energy, no? At ang Ace of Swords yan, that represents victory,
no? So, meron ditong pagtatagumpayan kayo. Meron ditong sitwasyon na medyo mahirap na pinagdaanan kayo, but you are going to succeed, you are going to overcome that, at dahil sa mga bagong inspiration, bagong ideas, dahil sa mga bagong siguro mga impormasyon, detalye na maaring marireceive ninyo, maaring yun ang makakatulong sa inyo para ma-solve ninyo ang mga problemang ito. No? You are going to get the clarity that you need, no? Na para malagpasan ng sitwasyon na mahirap na itong pinagdadaanan ninyo. Kaya kayo ay magtatagumpay. So what else? We have the moon. Ayan, listen to your intuition. Okay? This is a very important reminder para sa inyo na para makuha din ninyo, no, kung ano yung dapat ninyong gawin, ma-figure out ninyo what are the things that you need to do. Importante sa ngayon na talaga kayo ay makikinig sa inyong intuition para nang sa ganon magabayan kayo. Allow the universe to guide you. Kaya magabayan kayo ng Panginoon. We have 9 of Wands. Ayan. So, huwag kayong sumuko. No? Kahit na meron kayong mga pinagdadaan na mahirap sa buhay, don't give up. Okay? Don't give up. Kasi giving up is not an option. Lagi tayong dapat matatag, matibay ang kalooban. Dapat lagi lang tayong palaban sa buhay. Hindi ba? Kasi we are all equipped, no? With talents, skills, and gifts. Meron tayong courage, inner strength that was gifted to us by the universe. So, gamitin natin yan para malagpasan natin lahat ng problema. Gamitin natin lahat yan to our advantage. Okay? Kaya kung ano man itong medyo nahihirapan na kayo sa buhay, kung kayo napapagod na, whether pagod na kayo mentally or physically, emotionally, magpahinga ka muna. Hindi kailangang kahit pagod na at hirap ka na, magpapatuloy ka pa, no? Unless yun ang decision mo. But you have a choice. You can step back a little from kung ano man ang nagpapa-stress o nagpapahirap sa'yo. Okay, gather yourself, gather your thoughts, magpahinga ka. Then once you're ready to continue, then balikan mo kung ano yung iniwan mo. Balikan mo yung sitwasyon na yan at get back to it, and mas ka na, recharge ka na. So, mas makakapag-focus ka na, mas magkakaroon ka na ng linaw sa inyong isipan, you will be able to see the clear direction, 'di ba? Kaya, but that doesn't mean, no, na nahihirapan ka ay susuko ka na. Okay? So, this is a reminder for you to never give up. So, good luck sa'yo. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Libra, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po inasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo dito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung nakaresonate kayo. Thank you. So, origins, no? Remember your roots. Napakagandang reminder ito para sa inyo na alalahanin ninyo lagi kung saan kayo nanggaling, alalahanin ninyo lagi kung saan kayo nagmula, no? Yung gano'n. Kasi kahit saan man tayo makarating, 'di ba? That will continue to inspire us, or mas masisavor natin kung ano yung narating natin if we know, or we always remember kung saan tayo nagsimula, kung saan tayo nag-originate. 'Di ba? Mas magiging inspired tayo, no? Na mas lalo pa tayo magsipag, mas lalo pa tayong mag-effort, 'di ba? Para mas marating pa natin yung tagumpay, no, sa buhay natin. So we have trust. The robin trusts her wings, not the branch she sits on. It's very true. Kaya magtiwala kayo sa sarili ninyo. Huwag kayong mawawala ng pag-asa, or wag mong maliitin ang kakayanan mo, kasi lahat tayo, no, we all have talents, skills, and gifts na binigay sa atin ng universe para magamit natin, no, sa ating
pagtatagumpay or para magamit natin para ang tawag dito, ma-carry out natin kung ano man ang mga dreams natin, ano man ang mga goals natin, yung mga ganon. So, ang importante, magtiwala tayo, diba? Kasi if we don't believe in ourselves, diba? Paano? Anong magpupush sa atin para magawa natin ang mga bagay na gusto nating gawin or gusto nating marating, diba? Kaya importante yon, no, na magtiwala tayo sa sarili natin, sa mga kakayanan natin. We have idle hours. Take some time out to lie on the emerald grass. Alright? So, siguro, panahon na din para kayo ay mag-relax naman. Panahon naman para kayo ay nilay-nilay, magmuni-muni, or mag-spend time kayo with yourself na makapag-unwind. Kasi hindi naman pwede na lagi na lang tayong nagtatrabaho. Okay? Kailangan din natin na mag-unwind, kailangan natin ng pahinga din, tao lang din tayo. Always remember that, na kailangan natin ng pahinga. Okay? Para tayo ay nakakapag-replenish ng ating lost energy, para maibabalik natin lagi yung sarili natin, yung katawan natin doon sa kondisyon, no, na dapat ay ma-experience natin. Alright? So, we have Page of Cups. Maaaring meron ditong balita, no? Mga good news na paparating sa inyo that will, magpapakilig sa'yo, mag-inspire sa'yo, mag-ano sa inyo, ang tawag dito, magpupush sa inyo, no, para kayo ay talagang maging masaya, maging magaan man lang ang pakiramdam ninyo, something like that. So, there could be beautiful opportunities, no, various opportunities na pwedeng magpapakilig din sa inyo sa ngayon. We have Knight of Cups. May offer. At ang offer na to, pwedeng offer of love, 'di ba? Pwedeng offer of love kung kayo ay single pa, lalo na. Baka ito yung time, no, na baka merong mandiligaw sa'yo. Baka ito yung time na merong nagkakagusto sa inyo, 'di ba? At baka gusto kayong i-date, gusto kayong ayain, lumabas, mamasyal, ganon. So, pwedeng ganon. Or, baka yung offer na to, baka related, no, dito kay Page of Cups. Baka merong mga offers dito na pwedeng ang tawag dito, baka related, no, sa pwedeng job interview, yung mga ganon. Baka ma-offeran kayo ng trabaho, something like that, no? So, good luck sa iyo. We have the Lovers. So, since we have Knight of Cups, we have Page of Cups. So, pwede na meron ditong offer of love para sa iba. Or baka meron ditong marriage proposal, no? Pwedeng may mga ganong kaganapan ang mangyayari rito sa inyo, Libra. Possible din na ang iba sa inyo rito is also going to enter a new love and romantic relationship na. Kung kayo walang love life, baka ngayon magkaka-love life ng iba sa inyo. Or pwede rin na meron ditong talaga magla-level up na ng inyong commitment, magpapakasal na. Kaya congrats sa iyo. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello Scorpio, Sun, Moon, Rising and Venus signs. Kamusta kayo? Sana pa'y nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung naka-resonate na kayo. Thank you. So, we have journey. May travel, no? Maaring meron kayong pupuntahan. May travel si Scorpio. At ang travel na to, maaring related ito to expansion. Pwedeng expansion na negosyo, expansion ng pag-aaral ninyo, kaalaman, mga ganon, no? So, depende yan sa inyong sitwasyon, okay? We also have uncertainty. The shades of gray within the fog will eventually lift. At maaari na ang iba sa inyo rito ay merong mga siguro merong mga bagay na pinagdadaanan dito na walang kasiguraduhan, hindi malinaw, no, sa inyo ang sitwasyon na ito, no? Parang ganon. Kaya maaring nahihirapan kayo magdesisyon or nahihirapan kayo na
nahihirapan kayo na tignan, no, ang mga bagay-bagay na ito. Kasi baka hindi ito clear para sa iyo kung ano na ang what needs to be done, mga ganon, no? We also have change. Falling leaves do not signify the end, but the beginning of a fruitful season. Okay? So, Scorpio, meron ditong mga pagbabago na magaganap sa buhay ninyo. Okay? There are some changes happening in your life. At yung mga pagbabagong ito, maaaring tatanggalin mo na or aalisin mo na sa sarili mo or sa buhay mo yung mga bagay, sitwasyon, or even tao that doesn't serve your highest good. Ito na yung, kumbaga, tatapusin mo na, no? Tatapusin mo na dito yung mga bagay na alam mong baka, kumbaga old energies. No? Alam mong these are old energies, old patterns, yung mga ganun. So, napapansin mo na hindi naman maganda ang resulta nito or wala nang naidudulot ito na maganda sa iyo. Kaya, babaguhin mo na to, puputulin mo na to, aalisin mo na to sa buhay mo. Okay? So, tingnan natin kung ano pa ang mga ganap dito for Scorpio. We have King of Swords. Ayan. So, dito naman sa King of Swords, no, Scorpio, this is someone na merong siguro nasa mataas na posisyon sa kanyang trabaho. Maaaring yung taong ito is, pwedeng manager, pwedeng yung gano'n, no, nasa mataas na, nasa position of authority, no, pwedeng gano'n. At ano ito, Scorpio? Maybe this is someone na you are going to consult with. Maaring isa ito sa lalapitan mo para humingi ka ng tulong. No? Maaring isa ito sa lalapitan mo para humingi ka ng konsiderasyon or hihingi ka ng advice, mga ganon, no? Because you are seeking for clarity, no? Mayroon tayong uncertainty, diba? So, maybe you are seeking for clarity about something at yung taong ito ang lalapitan mo. You know na siya makakatulong sa'yo. We have Six of Swords. Ayan. So, this is moving on energy. May travel din dito, no? Journey. So, definitely, meron talaga kayong pupuntahan. Aalis kayo. Meron kayong pupuntahang bagong lugar, bagong sitwasyon. There could be relocation dito, change of employer, change of job, career path, no? Yung mga ganon. Kasi ano to gusto mo nang baguhin ang yung change nito. So talagang yung sitwasyon mo dati, babaguhin mo na yan. You're moving on, moving forward with that kind of life, no? Kasi hindi ka na masaya. Otherwise, kung okay ka dyan, you will stay. Pero, tinatapos mo na yung sitwasyon na yan, you are moving on. Kasi that doesn't, parang it doesn't align with your values, it doesn't align with your goals in life, no? Yung mga ganon. Kaya yan ay puputulin mo na ang connection mo with them. So, we also have the Hanged Man, Scorpio. So, Hanged Man is the Hanged Man is an energy of stagnancy. You know, parang magkakaroon ka muna dito ng stagnant, magkakaroon ka dito ng stagnant energy, magkakaroon ka rito ng sitwasyon wherein parang magpapahinga ka muna. You're going to step back muna from what is making you busy, what is making you kung ano tong pinagkakaabalahan mo sa ngayon, parang titigil muna, no? Titigil muna ang lahat. There will be a pause, no, for this, kasi maaaring magkakaroon ng blockages, magkakaroon ng delays, no? At parang wala kang magagawa dyan, it's beyond your control. Kaya ngayon, this is
a time, no, a perfect time for you to do some kind of reflection, evaluation of what is happening in your life, or evaluation na baka, 'di ba? There is a important message, no, sa mga pangyayaring ito ang universe para sa iyo na baka kailangan mong matutunan, madiskubre, something like that. Okay? So, good luck sa iyo. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Sagittarius, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo dito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung nakaka-resonate kayo. Thank you. So, yung first message ninyo is retreat. Okay? So, now is the time for you siguro to step back from what is causing you stress, or step back from what is pinagkakaabalahan ninyo, at panahon na sa ngayon para kayo ay it's about time now for you to tawag dito, yung magano kayo, magnilay-nilay, magmuni-muni, mag-isip-isip. Okay? Maaari na kailangan mo sa ngayon na spend time by yourself at mapakinggan kung ano yung gusto ng soul mo, anong gusto mo, 'di ba? Yung ganon. Sometimes kasi, lalo-lalo na kung tayo ay laging busy, lagi tayong may ginagawa. So, kapag busy ang katawan natin, of course, sumasabay din ang isip natin dyan. And minsan, natuturete na tayo. Parang, ang nakaka-stress, no? Even if, let's say, for example, hindi naman ganon kabigat ang ginagawa natin. Hindi naman physically demanding. Pero, pag ang isip natin, pagod, yung katawan natin, nadadamay din, diba? Napapagod din ang pakiramdam ng physical body natin. Kaya maybe, panahon na ngayon para totally mag-relax ka naman, no? Both your mind and body needs some kind of relaxing. You need to rejuvenate and recuperate. Okay? And at the same time, yun, magnilay-nilay ka. Diba? So, para to renew yourself. Para maging fresh ka na uli. At sabi din dito, trust. No? Baka ang iba sa inyo din na nakakaligtaan ng magtiwala sa inyong sarili. Nakakaligtaan ng magtiwala sa inyong kakayanan. Diba? So, don't ever do that. Kasi magtiwala tayo sa ibinigay sa atin na kakayanan, talents, skills, and gifts, no, that were given to us by the divine. Dahil binigay sa atin yan, naregalo yan sa atin para magamit natin to carry out our dreams, our goals, our purpose in life. Okay? So, origins, don't forget to remember your roots. Wag mong kakalimutan kung saan ka nanggaling, kung saan ka nagmula. Diba? Kasi mas lalo kang may inspire, na pumunta sa pangarap mo, na ma-achieve mo ano ang goal mo, 'di ba? If you know where you came from, at makukumpara mo ang buhay mo noon at ngayon, 'di ba? Mas lalo kang sisipagin, mas lalo kang ma-inspire, no, to work even harder. All right? So what else? We have Empress. Napakaganda, no? Empress energy is a very abundant and prosperous energy. Okay? So, this is the time of being abundant, of being prosperous. Si Empress, si Empress is a mother figure as well. No? Mother archetype ito eh. So, baka ang iba sa inyo magiging nanay na din. No? Or baka first time mom ka. No? So, you will be a brand new mom. So, congratulations. But for others of you, maybe you have already family, you already have children, at sa ngayon siguro, you will be more, you will have more time, no? Nurturing, caring, and also taking care of your family. At yung sarili mo din, maybe now is also the time that you are going to realize, that you also need time, diba, to be taking care of yourself. Okay?
So, what else? We have two absorbs. May desisyon na kailangan gawin si Sagittarius. And this decision making na to probably desisyon na kailangan mong gawin. That could be pwedeng desisyon ito na kailangan mong gawin na sa ngayon parang hindi ka pa handa, no? Maybe you are not ready for it yet. Maybe you are not parang hindi ka siguro hindi ka pa handang harapin din ang sitwasyon na to. Kaya parang nagdadalawang isip ka. You know, parang ganon. So, regardless kung ano man ang desisyon na kailangan mong harapin dito, so tama yan na huwag mo munang pilitin ang sarili mo. If you're not ready yet, kung hindi mo pa nakikita ang sarili mong maggagawa na ng desisyon about that, then huwag mong pilitin kasi baka pagsisihan mo lang din yan, diba? So, take your time. Hindi naman siguro nagmamadali yan, diba? So, we have the full energy. See, the full naman, this is a new beginning energy. You know? So, baka meron kayong adventure, meron kayong mga bagong gagawin na bagay-bagay sa buhay mo. Bagong trabaho, bagong career, papasukin ninyo, bagong negosyo, or bagong relationship, bagong commitment. So, regardless no, kung ano man ito, but definitely, this is something na bago nyong gagawin. No? So, good luck sa'yo. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello Capricorn, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung nakaresonate kayo. Thank you. So, we have Joy. Ayan. So, baka ang iba sa inyo dito nakakalimot na, no? Na magsaya naman, mag-enjoy life naman, Capricorn. Kaya, this could be paalala sa'yo. Kasi baka, nakatutok na lang kayo lahat sa trabaho, sa pamilya, pero hindi nyo na nabibigyan ang oras, panahon at atensyon ng sarili naman ninyong pangangailangan. No? Have fun. Okay? You deserve it. Masipag kayo, magtrabaho, tawag dito, marami na din kayo sinasakripisyo para sa sarili ninyo. So, ayun, mag-enjoy naman kayo. Okay? So, we have patience. Everything can be accomplished at nature's pace. Kaya matuto din kayo magpasensya. Okay? Lahat naman mangyayari. Diba? In God's perfect timing, kailangan mo lang na maghintay. Kailangan mo lang na magpasensya. Okay? May mga bagay na kailangan nating may mga bagay na kailangan natin tawag dito, pagtiyagaan, kailangan nating maghintay ng right timing, di ba? May mga bagay na gano'n. Kaya hindi po pwedeng tayo ay nagmamadali, hindi pwedeng tayo ay pinipilit natin, no? Ang mga pinipilit natin ang mga sitwasyon, di ba? So we need to wait, no? We need to wait. At dito rin, no, sa learn, take a lesson from the owls, deeply observe the night, and you'll become a little wiser in the day. Alright? So, dito naman Capricorn, kailangan siguro na marunong din tayong tumanggap din ng, kunyari, advices ng iba, diba? Kasi kailangan natin din matuto from other people. Sometimes, may mga nag-a-advise din sa atin na valuable din, no? Yung mga advices nila. So, let's learn to listen to them as well, no? Although, nasa sa atin pa rin ang desisyon, pero, minsan, no, meron din tayong mga nakukuhang advices or, mga opinion ng ibang tao na pwede rin natin magamit. Diba? So, kaya kailangan din natin na minsan makinig din tayo sa kanila, no? Kasi tayo din naman ang
nasa sa atin din naman ang last say. But at least, no, maaaring makatulong, no, ang mga sinasabi ng iba din sa atin. But of course, use your judgment and discernment. We have 7 of Wands. Maaaring meron ditong, para nasa defensive mode kayo dyan. So, baka meron dito mga taong naiinis sa'yo, nagagalit sa'yo, naiinggit sa'yo. No? Kaya, pwedeng nakakarinig ka rito ng mga hindi magagandang komento or maybe may mga nakakarating sa'yo ng mga negative na komento from other people. No? Kaya ito, this is Capricorn. This is siguro a time na nagmamatsyag ka, nag-oobserba ka din sa mga nangyayari sa paligid ninyo. No? So, tignan natin kung ano pa. We have 7. Another 7. Oh, Capricorn. This is synchronicity. No? So, parehas tayo may number 7 and that becomes number 77. So, I suggest, pakitignan ninyo ang ibig sabihin ng number 77 for more guidance. Okay, Capricorn? So, ito, si 7 of Cups. This is, multiple opportunity. Okay? So, this is multiple opportunity coming your way. At ang mga oportunidad na to, is marami sigurong pagpipilian kayo. Hindi lang ito iisa. No? Hindi lang siguro ito iisa na pagpipilian ninyo. Kaya, maaaring malito kayo rito. So, just in case, may kalituhan, makakatulong if you are going to tune into your intuition, makakatulong if you are going to listen to your divine guidance. 'Di ba? Para magabayan kayo, kung alin dito yung best para sa iyo, magabayan kayo kung ano yung tama para sa iyo, kung anong deserve ninyo. So, we have 3 of Wands. Ayan. So, dito naman sa 3 of Wands, this is finding direction. Okay? So, this is finding direction. Maybe, ang iba din sa inyo rito is also, this is good luck as well, no? Talagang saswertehin din kayo rito sa mga gagawin niyo or kung ano man yung sisimulan pala ninyong gagawin, maaaring swertehin kayo rito. You can expect that there is good results, no? That will come your way as well. So, travel then is also imminent dito for some of you, no? It could be domestic, could be international travel. So, good luck sa'yo. Thank you for watching Love and Light. Namaste. Hello Aquarius, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos. And leave me a comment po kung naka-resonate kayo. Thank you. So, Aquarius, we have change. Ayan. So, merong magbabago, no, sa buhay ninyo. There is a change in na mangyayari sa buhay ninyo at this time. At yung mga pagbabagong ito, is pagbabago na siguro matagal na ninyong gustong gawin. Pagbabago na siguro matagal na ninyong gustong matagal na gusto na ninyong i-implement sa buhay ninyo. And this could be something, this could be something na alam ninyo na hindi na to beneficial para sa iyo ng mga bagay na to. Hindi na maganda ang resulta or hindi na maganda yung hatid na energy nito sa inyo. Kaya siguro gusto mo nang baguhin, no? So, pwedeng ganon. So, when there is change as well, diba? Ibig sabihin, may ending and merong beginning. Merong mag-e-end, merong magsisimula, no? So, we also have caution. Tread softly so as not to disturb the woodland floor. So, siguro sa mga gagawin ninyo sa ngayon, this is an invitation for you to be cautious. Okay? This is an invitation for you na mag-ingat din kayo. Okay? Kailangan na mag-ingat kayo. Kailangan na mag-ingat at kailangan na maging cautious kayo
Hindi pwedeng madalian lang ang pagdedesisyon, hindi kailangang or hindi pwede na nagmamadali, hindi pwede na yung bang ano kayo, careless, yung ganon. Kailangan with caution kayo. Kasi baka this is something na sensitive, no? Baka sensitive issue or delicate issue na kailangang maiging maingat kayo, no? Yung ganon. Sa pagharap sa sitwasyon na ito. Spread seeds of joy like a wildflower and no doubt you will revel in the results. Ayan. So, pupwede rin ang iba sa inyo rito, no, Aquarius. Siguro, isa sa mga mission ninyo is to spread joy. Siguro, you are very bubbly. Siguro, parang you are light of the party. Yung ganun ba, no? Pwedeng ganun kayo. Kaya, yun ang mission ninyo. Spread joy, mag-inspire kayo ng mga tao. Yung ganun, ano? Maging masayahin, something like that. So, good luck sa'yo. So, tignan natin kung ano pa ang mga kaganapan dito sa buhay ninyo. Let's see what are the messages na meron kayo. So, we have High Priestess. Ayan. So, dito sa High Priestess, ano ito this is an invitation for you to listen to your intuition. Okay? Para nang sa gayon magabayan kayo ng universe. Lagi naman tayong ginagabayan, but we need to access kung ano man ang gabay niya sa atin, 'di ba? Kailangan natin itong mapakinggan, kaya kailangan natin ng reminder na ito para maging aware tayo, 'di ba? Sometimes kasi hindi natin 'yan pinapansin na no? Kaya ngayon, this is a very important reminder para sa iyo. Okay? Na it's about time na for you to listen and follow what your intuition is telling you. So, very important reminder ito para sa iyo. Okay? So, what else? We have Empress. Napakaganda kasi Empress is a very abundant and prosperous energy. So, mayroong napipintong papasok na swerte sa inyo pagdating sa kaperahang aspeto. Merong perang dadating, merong swerte na dadating dito na pwede ninyong pagkaperahan or pwedeng dumami, kumbaga, ang inyong pera. So, this is also very nurturing energy, sensible energy, kaya maaari din ang iba sa inyo dito, siguro isa na din kayong nanay, no? Or baka magiging nanay na kayo. So, pwedeng ganun. And you are also siguro taking care of the family, taking care of children, yung mga ganun. Also, Empress, possible din na ang iba sa inyo rito is siguro kasi ano to new beginning energy din. So, creation energy. So, baka magsisimula kayo ng bagong trabaho, bagong negosyo, bagong pagkakaperahan, no? Kaya kayo magiging abundant and prosperous. Chariot, ayan, travel, no? Magta-travel siguro ang iba sa inyo rito, Aquarius, kaya good luck sa'yo. Si Chariot din, merong tagumpay dito na naghihintay sa inyo, no? At hindi malayo na kayo magtagumpay dahil talagang you are going to be very determined, you are going to be very disciplined, focus kayo sa kung ano man ang pagtutuunan ninyo ng pansin dito, ano man ang gagawin ninyo, you are going to put your 100% focus on that. Kaya hindi malayong magtagumpay kayo sa kung ano man ang gagawin ninyo, no? Good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello Pisces, Sun, Moon, Rising and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung nakaresonate kayo. Thank you. So Pisces, there is an adventure na nagagawin kayo, no? So baka literal na adventure ito na maybe you're going to travel somewhere, you're going to explore new things, new places. Maaari mga ganon ang gagawin ng iba sa inyo rito, no, Pisces? Kaya mag-iingat kayo and good luck sa'yo. And maybe that is also going to bring you so much joy, yung adventure na to. Kung ano man ang gagawin ninyong bago sa buhay ninyo, maybe this is
going to give you so much joy in your life. And strength, when your roots are deep, you need to not fear the storm. Ayan, so siguro din, magpapakatatag kayo sa ngayon. Maybe now is the time that you're going to realize na kung ano man ang problema na meron kayo, mahaharap ninyo yan squarely. You are going to succeed, no, in that. At siguro madidetermine din ninyo sa ngayon, na kailangan ninyong magpakatatag, tibayan ang inyong loob in order for you to face whatever storm or kung ano man ang pagsubok sa buhay, no? Kaya maaring yan din ang gagawin ninyo sa ngayon. Gigisingin nyo na yung courage and inner strength ninyo para maharap ninyo kung ano man ang mga problema, no, na maaaring may encounter ninyo or nai-encounter ninyo. So, good luck sa iyo dyan. So, tingnan natin kung ano pang mga mensahe. For you, we have Page of Pentacles. Meron ditong magagandang balita na paparating and maaaring related yan, no, sa pagkakaperahan. Related sa trabaho, offer sa negosyo, new career path, yung mga ganon. Maaaring financial opportunities, no, na dadating sa inyo. Pwedeng meron dito mga invitation sa inyo for trainings, workshops, mga ganon, no? Kaya good luck. We have 8 of Cups. Magta-travel talaga ang iba sa inyo, Pisces, pero yung travel na to, relocation, pwedeng ganon. And you are heading towards a new path. Magsisimula kayo rito ng bagong yugto sa buhay ninyo. Bagong lugar, bagong trabaho, bagong tirahan, you know. At kung saan man kayo papunta rito, this is a place na alam niyo na doon na kayo magiging masaya. Doon kayo magiging fulfilled, magiging satisfied kayo sa gagawin ninyo rito. Kaya congrats sa inyo kasi maglalakas ng loob kayo dito na mag-create ng bagong sitwasyon sa buhay ninyo, no? So good luck sa iyo. So definitely travel. You are also going to walk away from something or from someone dito na alam ninyong hindi na to, wala na to magandang epekto sa iyo, kaya nga iiwanan mo na siya. So pwedeng trabaho yan, pwedeng relationship, pwedeng tao. Okay? Ace of Cups, magsisimula kayo bagong pag-ibig. So, pwede, no, na mayroon ditong break up. No, baka kayo ay makikipaghiwalay sa jowa ninyo. And you're going to start, you will be given that opportunity to start a new relationship dito eventually. Maaaring isa yan sa magiging blessing na dadating sa inyo. Kasi baka yung taong ito nakasama nyo dyan, talagang baka pinahirapan lang kayo ng taong yan, no? Baka hindi na kayo naging masaya sa taong yan, and you deserve better. You deserve something new. Someone new. Someone na talagang magmamahal sa inyo ng tunay, no? At with the Ace of Cups energy, pwedeng you are going to start a new love life. Diba? A new love relationship. Pwede rin dito na may marriage, no? Baka ang iba din sa inyo papunta na sa pagpapakasal din. Marriage proposal, no? So, possible yan. And you will be filled with joy and happiness dito with the Ace of Cups. So, magiging maganda. Baka ito yung papupuntahan ninyo. Dito kayo magiging maganda ang buhay. Ito na yung simula ng bagong yugto sa buhay ninyo. Masaya, contented, fulfilled. So, good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste.